Ating po makakausap sa oras pong ito ang Chairman ng Commission on Elections, si Chairman George Erwin Garcia. Chairman Garcia, good morning po, sir. Magandang umaga po, Sir Oli, at sa ating po mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Unahin ko ho muna, ilan na ho ba naitalaho natin dito sa ating ginagawang una, pagde-deactivate at yung pong pagsusumite ng mga bagong kandidato? Meron na ho ba tayong complete figure as of this morning, Chairman, at maidagdag? Ang mga registered voters po natin, Sir Oli, ay 66 million. Subalit ang pumunta sa ating mga registration sites ay kulang-kulang 7 million. Nagpapa-reactivate, nagpapabago ng kahit anong dato sa kanilang registration, nagpapa-rehistro bilang bagong botante, o kung iba naman nagpapa-transfer ng registration. Bagamat ang ating sanang projection ay 70 million, subalit meron nga po tayong nakita na 5.37 million na deactivated voters. Sa kasalukuyan po, mga 600,000 pa lamang ang nagpapa-reactivate, although yung datos na yan o yung figure na yan ay pwede po magbago sapagkat yung mga huling araw nitong registration ating pang po isasama. So again, yung sa mga kababayan natin, huling araw po ngayon ng registration at wala po extension ito. Meron po tayong minomonitor na ilang area, Sir Orly, yung pong bandyan dyan sa norte, na kung saan medyo may bagyo at malakas ang yung ulan. nga po, kasi paano yung gustong humabol daw ho ngayong araw na ito, binabagyo sila dyan sa extreme northern Luzon, Batanes at Babuyan Islands, Chairman? Apo, kahit po sa may bandang Cagayan area, Sir Angel, kung kaya naman pinagkatiwala namin sa mga regional offices namin, yung pagsususpinde ng registration, pwede naman kami mag-extend. Doon sa mga areas na yan, ang amin lang magiging problema kung hindi halimbawa matutuloy ngayon ang registration, huling araw, tapos wala nang ulan bukas, makakasabay po yan tomorrow sa filing ng certificates of candidacy. Medyo yung mga tao lang namin mahahati kung sakasakali. Pero just the same, hindi namin itutuloy yung registration kung sobrang lakas ng ulan. Yan ay, ang announcement na dyan, localized na, Sir Angel, hindi na, Sir Orly, hindi na po dito manggagaling sa main office. Okay lang, mukha naman talaga. Anyway, yung yung signal kasi ngayon signal number 4 So mukhang para sa mga nagpaplano pa lang ho ngayon at hahabol, pwede ho ba siguro mapagbigyan sila na mabigyan ng I think siguro baka Martes o Miyerkules gagandang panahon po sa kanila. Pero yan ay paano ho ba? Didesisyonan nyo ho ngayong araw na ito bago matapos ang araw na ito o maghintay ho sila hanggang bukas? Ay, ngayong araw na ito po, Sir Angel, kinakailangan may decision yung mga local COMELEC namin kung itutuloy o hindi yung mga registration. Kailangan nila kasunod po yan ngayon, Chairman. Apo, ngayon kami naman sinusuportahan namin kung ang desisyon ay isuspinde yung araw na ito sa pagpaparehistro upang magkaroon ng isa pang araw, ay okay lang po yun sapagkat no choice tayo, lalo na sa mga lugar na talagang binabagyo at napakalakas ang buhos ng ulan. Chairman, bukas, first day ng filing of certificates of candidacy. Marami na ako naririnig ng mga reaksyon kahapon pa lang na sana gawin ng COMELEC ang lahat. Para filing of certificate pa lang, alam natin na karapat dapat yung ating mga iboboto at hindi na gagawin yung mga pinagbabawal, alam nang hindi pwede, gagawin pa. Pwede raw ba yun, Chairman? Sir Oli, gusto lang nating liwanagin sa mga kababayan natin. Gusto man talaga din ng Commission on Elections, may problem lang po tayo ng konti para lang hindi kami masisisi, Sir Oli. Sapagkat pag-file po nila ng candidacy bukas bago mag-file o kahit paghaba nagpa-file o after mag-file ng certificates of candidacy, sila po ay hindi pa considered na kandidato. Yan po ang sabi ng Korte Suprema sa kaso ng Piñera versus COMELEC dahil sa automation election daw po, automated election system, ay magiging kandidato lamang yung mga magpa-file ng candidacy mula sa 90 days bago mag-election o yung tinatawag na campaign period. Sa February 11 po yan at sa March sa national position, senador at party list at sa local positions naman ay sa March 28. So therefore, sila po ay libreng gumawa ng lahat pa as if hindi sila naging kandidato mula bukas hanggang sa February 10 o hanggang sa March 27. Naunawaan natin, diwa ng desisyon na Supreme Court. Pero kung tutusin, yung palang pag-fill up mo ng Certificate of Candidacy sa atin ng Chairman, siguro sa tingin ko, dapat ang ituring na kandidato yun. Dahil yung pag-fill up mo ngayon, dapat makikita na sa iyo kung ano ho ang inyong aktwasyon na dapat gawin bilang aspirante o bilang kandidato. Kaya dapat, hindi yung, sige, gawa tayo ng hindi, kung mga paglabag kayo, paskil tayo ng paskil, gawa tayo ng mga kung ano-anong mga pangangampanya. Total, hindi pa naman talaga tayo kandidato. Kaya minsan pagdating ng campaign period, malaki na ang problema at marami na tayong mga nakikitang mga hindi dapat na nagkalat sa mga lansangan, Chairman.
Ako, alam niyo, sa bandang huli naman, talagang ang pagkokontrol dapat nasa mga kandidato, bagamat maaaring hindi pa sila opisyal na kandidato, at dapat yung ating mga kababayan ay aware doon sa mga ganyang klase ng mga kandidato na umaabuso naman, talaga namang sinasagad yung ating pasensya. So again, sa bandang huli na sa mga botante, yung pagpili ng tamang kandidato na sa ating palagay kumikilos ng nararapat bagamat hindi pinipigilan ng ating umiiral na batas. Kailan to, anong panahon po papasok yung pagbalangkas ng COMELEC para alamin kung ang isang nag-file ng COC panggulo lang? Alam niyo po, bigyan niyo po kami, hindi matatapos ang November 30, makakapagdeklara kami ng lahat ng mga whether nuisance o yung panggulo o ang purpose lamang ay lituhin ang mga kababayan natin. At siyempre, yung may mga ipafile ng mga petisyon to disqualify o cancel yung candidacy ng mga panggulong yan ay re-resolve namin bago matapos ang November 30 upang hindi na makasama yung pangalan ng mga panggulo sa December 30 na deadline po namin yun internal deadline namin na magkaroon ng final list of candidates. Meron bang pag-uusap? Di ba nung misa nag-ausap tayo, Chairman, ang binabanggit niyo panahon na para swetuhin yung mga lagi nilang nagpa-file ng COC at panggulo lang sa eleksyon? May ganda na ba tayong pinag-usapan ngayon o wala pa? Sa Kongreso po, meron na mga proposal na ganyan. Ang sabi ko nga, dapat i-criminalize ang pagpa-file ng pagiging nuisance candidates. Kasi yung iba dyan nagpa-file para sila ay kausapin, para sila ay bayaran. Tapos diniklara mong nuisance ngayon o panggulo ngayong eleksyon na ito. Aba sa 2028, magpa-file na naman ng Certificate of Candidacy bilang isang nuisance candidate na naman. So paulit-ulit, may mga ganyan po talaga at ang makikita nyo naman yung kanilang intensyon dahil minsan wala namang record, wala namang history na sila ay tumakbo before. Pero parehas kasi ang pangalan sa isang sikat na kandidato and therefore talaga magugulo at malilito yung mga kababayan natin dahil parehas ang pangalan. Madidistinguish pa ba yun, Sir Orly, kung sino yung tunay kapag letra lang ang kaibahan doon sa lehitimong kandidato at yung mismong kandidatong nuisan? Malalaman ba sa inyong pagtukoy kung sino itong mga kandidato na hindi naman talaga desidido o hindi dapat na tumakbo, yung mga may usapin ng dapat disqualified? Ibig sabihin, hindi sila qualified na tumakbo. For example, yung iba hindi naman talaga Pilipino. Yung iba naman ay tatakbo nga, Pilipino nga, pero hindi naaangkop kasi may mga usapin ng moral turpitude issues, Chairman. Pwede ba yung Sir gano'n? Orly, sabi ng batas kapag ang pinag-uusapan ay edad, citizenship, residency o yung pinagkakatira doon sa lugar, registration bilang botante at literacy, yung able to read and write, sabi po ay kinakailangan may isang registered voter ang magpa-file ng petisyon. Ang COMELEC ay walang karapatan na mag-motu proprio na i-disqualify o i-cancel ang candidacy ng mismong kandidato na yan. So, ibig sabihin, ang kaya po lang namin i-motu proprio, Sir Orly, ay yung mismong kandidato na nuisance o panggulo lamang. Kailanganin magpa-file talaga ng petisyon. At yun ang dahilan kung bakit 2 linggo pagka-file ng candidacy ay aming ilalabas sa website ng COMELEC yung lahat ng certificates of candidacy ng lahat ng kandidato sa buong Pilipinas para makilala ng mga botante. At dapat din malaman naman yan, abangan nyo ho yung papalabas yan. Sabi nyo nga, Chairman, by November 30. At kung sakasakali sa tingin ninyo ay, itong kandidatong ito, hindi dapat ito kasi ganito, ganyan. At mukhang hindi naman, yung pwede siguro yun na umaksyon ho kayo doon kung meron pong magpa-file sa inyo. Ganun pa rin. Opo. Yes, Sir Orly, talagang yan ay kaagad naming aaksyonan kasi nga ang purpose natin, malinis dapat yung listahan ng mga ng mga kandidato sa mismong pag-iimprenta namin ng balota. Dati kasi may nangyayari, yung mga nuisance, nasasama ang pangalan sa listahan at kung saan ayun. Dahil nasama yung pangalan sa listahan na iboboto. At pagkatapos later on, didesisyonan na dito pala yung nuisance, kung ang nanalo mismo ay hindi yung lehitimong kandidato at ibang kandidato, i-aanal namin ng proklamasyon. Kami rin na nagbibigay ng problema sa sarili. Kung kaya kinakailangan talaga malinis, wala yung nuisance candidate sa ating listahan. Alright. So, pwede bang pakiulit daw, Chairman? Ano yung may tuturing ho natin talagang simula ng election period? Yan pag-campaign na po. Tama po ba yan? Start ng election period, ganun? Ang start po ng election period ay sa January pa. Yan po yung 120 days bago mag-alahalalan
Pero by tomorrow, October 1 to 8, yan po ay filing lamang ng Certificates of Candidacy. Magpa-file po at dyan po sa Bangsamoro ay sa November 4 to 9 naman. Minarapat natin i-reset sila dahil nga doon sa naging desisyon sa sulod na kung saan inihihiwalay ang sulod, hindi sinasama sa Bangsamoro. So Ayan, again, okay. ang election period po ay papasok pa sa Enero. Ang kapangyarihan ng Comelec ay papasok pa sa Enero. January 11, Mga Chairman. second week po. Opo, second week ng January 11 ang ating pong For the start ng para tinatawag. sa national, tatakbo sa pagkasenador. Tama po. Ayun po, campaign period po yon. Campaign period yung February 11, Sir Orly, at yung March okay. 28 ay para sa nasa local position. Campaign period po ang tawag natin doon. Iba pa po ang election period. Yan yung magsisimula yung mga gun ban, magsisimula yung mga prohibisyon sa Iyon. paglilipat sa mga Alam ko nasa na. civil service. Ayan po. Pil na pil namin yan ni Atty. Ibarra. Pag sinabi namin yan, ang simula ng gun ban, yun na yung campaign period. No? Election period, campaign period, magkaiba ho pala yan. Okay. Chairman, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga. Sa ulitin po, habang ito yung natin binabantayan, kami po yung makikipag-ugnayan po muli sa inyo para na rin po sa katanungan na rin na sa ating mga kababayan. Thank you, sir. Maraming salamat po, Sir Orly. Mabuhay po kayo. Mabuhay po. Hindi po sa inyo. Mga kapuso, Comelec Chairman George Elwin Garcia, mga kapuso, inyo pong napakinggan.